Magandang araw, ikatlong baitang. Ako nga pala si Ginoong Makasero. At ngayon, ay tatalakayin natin ang pang-angkop. So, ano nga ba ang pang-angkop? Next slide, please. So, ang pang-angkop ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa salitang naglalarawan at salitang inilalarawan. So, ang pang-angkop ay tumutulong upang paug-ugnayin ang dalawang salita upang makabuo ng isang kahulugan. At ang ginagamit ng pang-angkop upang mas magandang pakinggan ang dalawang salita na pinag-uugnay. So, ang pang-angkop ay may tatlong uri. So, ano nga ba ang mga uring ito? So, ito ang pang-angkop na, pang-angkop na G, at ang pang-angkop na NG. So, saan at kailan ba ito ginagamit? So, tatalakayin muna natin ang pang-angkop na. Next slide. So, ang pang-angkop na ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa katinig. So, grade 3, alam nyo ba kung ano ang katinig? So, ang katinig, ito ay consonant in English. Ito ang mga titig o letra na hindi a, i, u, u. At ang pang-angkop na ay ginagamit lamang o ginagamit maliban sa N. Dahil ang N, pag ang salita ay nagtatapos sa N, ibang uri ng pang-angkop naman ang ating gagamitin o ginagamit. So, isa itong hiwalay na salita na inilalagay sa pagitan ng panuring at ng salitang tinuturing. So, upang mas maintindihan nyo ng maayos, ito ang mga halimbawa ng kung paano gamitin at kailan gagamitin ang pang-angkop na. Next slide. So, ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay may 4 na antas: pre-elementary, elementary, high school, at kolehiyo. So, sa inyo makikita, sinalungguhitan sa pangungusap ang 4 na antas. Sa inyong palagay, tama ba na sinalungguhitan ang 4 na antas? Ano sa tingin nyo? Tama ito. Dahil sa pangungusap na ito, ang salitang 4 na antas ay may pang-angkop na. At ito ay ginagamit upang pag-ugnayin ang salitang 4 at antas. So, sa pangalawang halimbawa, ang tagumpay na nagniningning ay parang bituin sa kalangitan. So, ano ang mga salitang sinalungguhitan sa pangungusap? Tama. Ang sinalungguhitan sa pangungusap ay tagumpay na nagniningning. Ang salitang pinag-ugnay ay tagumpay at nagniningning na may pang-angkop na. Sa pangatlong halimbawa, ang CNU ay may malinis na silid-aralan. Ang sinalungguhitan sa pangungusap ay ano? Tama, malinis na silid-aralan. Ito ang sinalungguhitan sapagkat ito ay may pang-angkop na. At ang salitang pinag-ugnay ay malinis at ang silid-aralan. So, panglima, si Pedro ay masipag na mag-aaral. Ano ang sinalungguhitan sa pangungusap? Tama, sinalungguhitan sa pangungusap ay masipag na mag-aaral. Ang salitang pinag-uugnay ay masipag at mag-aaral na may pang-angkop na. Pang-anim, ang hangad ni Ramon ay magkaroon ng maunlad na buhay. So, ang sinalungguhitan sa pangungusap ay maunlad na buhay. At ang dalawang salitang pinag-ugnay ay ang maunlad at buhay. At ginamitan ng pang-angkop na. Panghuli, ang kawatan ay mabilis na tumakbo pagdating ng mga pulis. Anong salitang pinag-uugnay ang sinalungguhitan? Tama, ang mabilis na tumakbo. Ang salitang pinag-uugnay ay mabilis at tumakbo na may pang-angkop na. So, dahil naintindihan nyo na ang pang-angkop na, dadako naman tayo sa pang-angkop na G. Kailan nga ba ginagamit ang pang-angkop na G? Ito ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa letrang N. Kagaya ng nabanggit ko kanina sa pang-angkop na,
na kapag ang salita ay nagtatapos sa letrang N, ang pang-angkop na ginagamit ay letrang G. Ito ay hulapi na kinakabit sa dulo ng naunang salita. So para inyong mas maintindihan, ito ang mga halimbawa kung paano gamitin ang pang-angkop na G. Unang halimbawa, bayang magiliw, sa iyo nagmumula ang aming lakas at pag-asa sa bawat hakbang ng aming buhay. Ang sinalunggitan sa pangungusap ay bayang magiliw. Sa tingin nyo, ano ang dalawang salita na pinag-uugnay ng pang-angkop na G? Tama, ito ang bayan at magiliw. Ang orihinal na salita ng bayang ay bayan at sapagkat ang salitang ito ay nagtatapos sa letrang N, dinagdagan o dinugtungan lamang ito ng pang-angkop na G upang mas kaaya-ayang pakinggan at basahin ang salita, bayang magiliw. Sa pangalawang pangungusap naman, sa ilalim ng sinag ng buwan, nagaganap ang eksena sa pinilakang tabing ng aming paaralan. Sa tingin nyo, ano ang dalawang salita na pinag-uugnay ng pang-angkop na G? Tama, ito ang salitang pinilakan at tabing. So, kapag ang pinilakan at tabing ay walang pang-angkop, di ba ang pangit o ang hindi ito kaaya-ayang pakinggan? Pinilakan, tabing. So, dahil ginamitan natin ito ng pang-angkop na G, mas kaaya-aya at mas may kahulugan na itong pakinggan. Pinilakang tabing. Sa pangatlong halimbawa naman, sabi ng doktor, dapat kumain tayo ng pagkaing masustansya. Ano ang dalawang salita ang pinag-uugnay ng salitang G, pang-angkop na G? Tama, ito ang pagkain at masustansya. Dahil ang salitang pagkain ay nagtatapos sa letrang N, dinagdagan natin ito ng pang-angkop na G upang maging pagkaing masustansya at mas kaaya-aya at mas maganda na itong pakinggan sa tenga. Pang-apat na halimbawa, ang oregano ay isang halamang gamot. Ano ang dalawang salitang pinag-uugnay ng pang-angkop na G? Ito ang halaman at gamot. So, halaman, dahil nagtatapos din ito, ang salitang halaman ay nagtatapos sa letrang N, dinagdagan lamang natin ito ng pang-angkop na G upang maging halamang gamot. Panglimang halimbawa, ang alak ay inuming nakakalasing. Ano ang sinalunggitan sa pangungusap? Ito ay ang inuming nakakalasing at ang dalawang salita na pinag-uugnay ay inumin at nakakalasing. Dinagdagan lamang ito ng pang-angkop na G upang maging inuming nakakalasing. At panghuli, si Angelo ay gumuhit ng larawang maganda. Ang sinalungguhitan sa pangungusap ay larawang maganda sapagkat nagtatapos ito sa letrang N at dinagdagan lamang natin ito ng pang-angkop na G at naging larawang maganda. So, tapos na tayo sa pang-angkop na G at sana ay may natutunan kayo. Ngayon naman ay dadako tayo sa panghuling uri ng pang-angkop. Ito ang pang-angkop na NG. At kailan nga ba ginagamit ang pang-angkop na NG? Ito ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan nito ay nagtatapos sa patinig. So grade 3, alam nyo ba kung ano ang patinig? Ang patinig ay vowels in English at ito ang mga letrang A, E, I, O, U. At isa itong hulapi na kinakabit sa dulo ng naunang salita. Upang inyong mas maintindihan kung paano at kailan ginagamit ang pang-angkop na NG, ito ang mga halimbawa nito. Unang halimbawa, sa pag-awit ng lupang hinirang, naghahari ang pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan sa puso ng bawat Pilipino. Ano ang sinalunggitan sa pangungusap? Ito ang mga salitang lupang hinirang. So, ang dalawang salitang pinag-uugnay o ginamitan na pang-angkop ay lupa at hinirang. Upang maging mas kaaya-aya at mas magandang pakinggan ang salitang lupa at hinirang, dinagdagan natin ito ng pang-angkop na NG upang maging lupang hinirang. Pangalawang halimbawa, ang tatlong bibi ay naglalakad sa tabi-tabi.
nagpapakita ng kanilang pagkakaisa at samahan sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. So, ang may salungguhit sa pangungusap ay 3 bibi. Subukan nating bigkasin ang dalawang salita na walang pangangkop. 3 bibi. Diba? Hindi ito kaaya-aya o parang walang kahulugan ang dalawang salita. Upang magkaroon ito ng kahulugan at mas kaaya-aya itong pakinggan, dinagdagan natin ito ng pangangkop na NG. At ito ay naging 3 bibi. Kuha nyo ba, grade 3? Okay, very good. At ang pangatlong halimbawa, ang ipinakita ni Jose ay isang mabuting halimbawa. Ano ang sinalungguhitan sa pangungusap? Tama, mabuting halimbawa. Sa tingin nyo, tama ba na salungguhitan ang mabuting halimbawa? Tama. Nararapat lamang ito dahil ito ay may pangangkop na NG. Ang orihinal o ang dalawang salita na pinag-uugnay dito ay ang mabuti at halimbawa. Upang maging mabuting halimbawa, ang salitang mabuti ay dinagdagan natin ito ng pangangkop na NG. So, sa pang-apat na halimbawa, ang ibon ay may puting balahibo. Ang salungguhitan ay puting balahibo. Dahil ang salitang puti ay nagtatapos sa letrang I at ito ay patinig, dinagdagan natin ito ng pang-angkop na NG. At ito ay naging puting balahibo. At mas kaaya-aya at mas maganda na itong bigkasin. Panglimang halimbawa, ang anak ni Juan at Nena ay batang babae. Ano ang sinalungguhitan sa pangungusap? Tama, batang babae. Sa tingin nyo, bakit ito ang sinalungguhitan? Sinalungguhitan ito sapagkat ang salitang ito ay nagluloob ng pangangkop na NG. At ang dalawang salita na pinag-uugnay dito ay bata at babae. Dinagdagan natin ito ng pangangkop na NG upang maging batang babae. 'Di ba? Mas maganda at mas kaaya-aya na itong pakinggan at mas madali na lang bigkasin kaysa sa bata, babae. At ang pang-anim na halimbawa, nakakita kami ng malaking ahas sa sapa. Ang sinalungguhitan ay malaking ahas. Dahil ang salitang malaki ay nagtatapos sa letrang I at ito ay patinig o vowel, ito ay nararapat lamang na dagdagan o dugtungan ng pang-angkop na NG. At ito ay naging malaking ahas. Panghuling halimbawa, gusto ni Carl ang mga pelikulang nakakatakot. Ano ang sinalungguhitan sa pangungusap? Tama, ito ang salitang pelikulang nakakatakot. At ang dalawang salita na pinagdudugtong ng pang-angkop na NG ay pelikula at nakakatakot. Nakuha nyo ba grade 3? Okay. At ito lamang ang lagi nating tandaan na kapag gagamit tayo ng pang-angkop, dapat gamitin natin ito ng maayos. Suriin natin kung ano ang huling letra ng salita upang matukoy natin kung ano ang nararapat na pang-angkop na ating gamitin. Yan lamang at maraming salamat.